problem nila eh. Pagdating sa late game, yung mga crowd control na meron sila, yan naman ang pwedeng counterin ni Kelra. Gagana na nga kaya ang risk reduction disaster plan para dito sa Smart Omega as we move forward onto our match 2. Game number 2. Magkakaroon ba na sweep? Or game 3 nga ba itong serye na ito? Sabay-sabay nating alamin sa pagpasok natin sa Land of Dawn. Alam mo, feeling ko yung paglabas din dito nila Coach Wynat ng 1-1, medyo may manifesting din yan eh. Kasi 1-0 tayo ngayon eh. Tapos maganda. pwede silang mag 1-1 kasi pinik nila yung 1-1. The name itself. Minamanifest nila si Chantel. Kailangan mag-game 3 para Kailangan- hindi tayo malason. Broke down ng passive ni Chantel. Oo. Kahit saan pumunta si Chantel, it always follows her. Minsan lang hinihingi ng mga teams yan na mag-proc yung game 3. Kanina nga, kahit nag 2-0, sabi nung isang player, tago na rin sa pangalang Rene J. Sabi niya, si Ate Chantel kasi nagcast eh. Pati si Ano Midnight to, salam. may splash damage din kanina eh. Sabi ko nga sa kanya, bihira akong mag-ikas yung Aurora na talo sila eh. Parang first time ko nga makita yung Aurora matalo kanina eh. May stats din yan. Kasi meron pa naman bukas, by the way, sa mga manonood din for our last rise sa regular season. Sa mga di pa nakakabili ng kanilang mga tickets para sa playoffs natin. Pero ngayon, adjust ko sa... Pasok muna tayo muli sa Land of Dawn. Nahiwa bigla yung Land of Dawn. Sabi sa inyo eh, nag-split kang bigla. Oo. Pagkapasok ni... Uy. Kuya Sed, no? Mid. Oh. Okay. Grabe Okay. yung pressure na ni Super Prince. Nagalit si Prince. Okay. Sabi niya, ako ang Monster Mage. Okay ra, ako ang Monster Mage. Anong Sabi niya- bagsik-bagsik? Teritoryo kong teritoryo kong middle lane. Okay, ngayon masusubukan natin muli. Kung paano nga ba yung magiging early phasing for Smart Omega. Yung Omega timer sa dati, akala natin puro pang late game lang. Maaga na rin silang pumapalag. At laban pa sa Onyx Philippines. Oh, kasi ano to eh, parang ang kalaban mo na ngayon is kung magpapa-aura ka ba or aaurahan ka or Ito na mang-aaura ka. Oh. Ay, grabe na yung Ito na naman si King Kong. Yung laging may dalaw sa middle lane after nung double clear bago siya magpunta sa mga greens. Yung pressure talaga sa middle lane ay napaka-importante Yeah. para sa Onyx Philippines. Pero si Andorio, ang aga din nag-level 4. Dito ulit sa Oo may, nga, no? may XP lane banda, yung gantong pressure, mga pagsuntok, konti. Pero Brusco as well, providing vision na lang this slide dito kala Kirk. But as usual, wala pa ng first blood na Wow. makikita kung sakali man. Uy, Wow, Pati grabe si Andorio. Oh, sobrang tapang ni Andorio ngayon. Imagine merong mga players naman nun, even yung CC na pwede siya, sana siya bigyan ng damage kanina. Ay pinilit pa rin niya makakuha ng jungle or mga agaw against King Kong. Fred rin man. Alam niya kasi paakit din yung ikot ni King Kong. King Even Kong. though pwede naman bumaba, honestly, si King Kong. Pero parang hindi rin ganun kagandang idea kasi makakasalubong niya Fred rin Arlot. Yeah. Baka makakita tayo ng Lancelot sa XP. at ang aga rin naman if ever. And as you mentioned nga ngayon for Smart Omega, maaga nagkakapeter sa posisyon sa ng Turtle. Mauna yata sila dito mag-setup. May final slash. Super Blitz mahatak. Brusco na bit na rin. First blood para kay Ukir. Pero kay King Kong. Mapupunta dito yung Turtle. Dash out. Para kay Andorio. Habang si Kirk mabibit-bit yata. Pero may paglatag ng mga yellow. Para kay Super Fritz. Turtle para sa first blood na naging palitan dun, Midnight. Yeah. Wala atang first kill. Uy, grabe si Jom. Ay, tama si Jom. Hindi ata umabot yung first kill ni Andorio sa Turtle. So si King Kong nakakuha ng retry. May naiwang konting HP doon sa pagong. Pero si Brusco, Ito na si Okira. Gustong buhatin. Pero matapang din. Alam niya na kailangan niya makuha dito yung mga minion. Pero fini-freeze na somehow. Dito nila Super Friends. So medyo malilimit na ngayon yung positioning nila Okira. Kumbaga kung kanina sobrang laya niya sa Selena, now for Onyx Philippines, no mercy na kanina ngayon, mas no mercy dapat. Kasi tila ba nabalagbag nga yung game 1, as you mentioned, hindi yun more on pa-chance ng naagaw. Yep. Talagang total domination yung for Smart Omega. And the way to dominate is of course, to capitalize dun sana sa early phasing ng laban. Pero sa early phasing natin ngayon, mas nararamdaman natin yung suntok Uy! pabalik! Ayan na nga yung mga suntok pabalik. Nabit-bit. Dito si Andorio. So hindi makakatakas ba? Super Yoshi. Hahabulin pa yata nila. Pero disiplina pa iiralin. Dito ng mga Sonics. So lamang sila ngayon in terms of gold. Grabe yung sagutan sa may top lane. Yung 1-1 dito yung nang zone against sa Moscow. yep. Medyo hindi rin kasi kaya sabayan nung Moskov dito. Si Kel, especially with Inspire on the 1-1. No? Kasi kahit itulak mo, meron siyang cleanse or yung Purify sa kanyang second skill. Needle and So wala flower. na talagang choice. And mukhang magandang ipit dito for the side of Onyx Philippines. Ang laki na makukuha nila dito. Yeah, and ngayon for Onyx, as you mentioned, mas maaga na rin yung pagsasama-sama nila and yung force nila doon sa sabihin na natin kills din. Although 1-1 pa lang kill score natin. But as usual ngayon, pababa ang magiging rotation ng ating mga teams.
As a second turtle will respawn in less than 10 seconds. Oh, pinipilit din kasi dito ng Onyx, 'di ba? Every time na parang meron sila resource, diretso na agad, taloon kung sino pwedeng patamblingin, pinapatambling na kanila agad. Ganun kasi naging play kanina ng Omega with those arrows. So ngayon na meron na tayong pagong, nakaredy na magkakasabi lang natin, meron na agad tumambling na Kalea. So mabilis pa nga dito si Luis, hindi na makakagalaw pa. So nasa nasagot dito ng Omega, mapapatras yata sila. Si Brusco dito ay aatras. So yung nandito natin ng mga players, tutuloy nila yung turtle, pero parang hirap yata. Sakit na rin ang damage dito ni Super Friends. Walang cold start dito. Hot start agad para dito sa Onyx Philippines. Eyeing this turtle. Andyan sila King Kong Kirk sa may bandang harap. Super Yoshi, medyo lalalim. At ito na nga sila, tumama pa yung Spear of Destruction. Si Joe biglang dumating. Si King Kong makakakuha dito ng turtle. Si Brusco mapapatay nila at hahabulin yata iba. Pero nandito na yung mga players ng Onyx paalis at nakasecure pa nga sila ng pagong. Yung Skeldra, naiwan sa top lane. Again, makakuha ng maraming farm dito yung 1-1. Pakita naman na si Luis. Very good engage mula dito kay Brusco. Pinatay kagad nila yung Arlot para hindi nila poproblemahin sa turtle fight. Kasi malaking problema talaga si Luis. Once na mag-stack up na yung mga crowd control. Oh, bottom lane. Ayun na naman Parang gusto na naman ulit nilang gumawa ng play kasi nakita na nga natin si Jome na siya na yung nasa may bottom lane. Medyo masakit na rin dito yung continuous damage from Okir. So nakita natin na halos more than kalahati yung naging damage against the CC. May palag naman ng Smart Omega, pero ang problema kasi, it's a more aggressive version yung nakakarap nila for game number 2. Yeah. Contra Gold Leaders, as we mentioned, sabihin man natin nagkakaroon ng trade na Smart Omega, pero ito Brusco! yung trade na Ayan na naman. Oh my G! Si Luis dito ay laging nakukuha. Para pa nakikita dito siya ni Brusco, parang malamagnet kanina. Kung yung Selena, yung magnet sa mga players ng Onyx ngayon naman, parang nakadikit si Brusco kay Luis na every time merong Arlot na nakikita, parang bigla na lang RKO. Yeah, Andun na pangatlong beses na ang ganda ng layering mula dito kay Brusco and Super Friends. Pero sa taas, King Kong. Speaking of layering, ginamit na rin ni King Kong yung kanyang retribution para na lang makatakas doon sa threat. Hindi tumama yung Spear of Destruction ni Jome, pero masisira naman nila yung Torre. Pero padating na yung iba. So, sinuportahan lang nila doon si King Kong para hindi na ituloy pa ng Smart Omega. Kaso sa may bandang gitna na nakikita natin, somehow for Onyx, nakakalamang sila. Marami-rami resources ang Nexus para lang mahuli sana doon si King Kong. Yeah. Kailangan gawa ng paraan ng Smart Omega dito yung combo na ginagawa ni Friends tsaka ni Brusco. Kasi sobrang perfect ng layering. Ang ginagawa nila is after nung Tsunami Slam, nakalatag kagad yung ultimate ni Super Friends bago niya ilabas yung stun para pagbaba, matigas na yung hero dito ng Smart Omega and nandun yung burst damage mula sa side ng Onyx Philippines. At sakto, pag-respawn, last turtle for game number 2. Nandito si Lizulan, kasama na si Kelra ngayon sa kupunan ng Sonics. Andori sa may Let's go! bandang harap. Ito na ginamit yung flicker para kay Kirk, pero King Kong pa rin makakakuha dito ng turtle. Habang nasa gitna ng mga players, ginamit na rin yung Vengeance. Appraiser's Wrath para kay Andorio, patay ngayon si Brusco, pero look at King Kong, umawashing-washing lang. At rin si Kelra, nakawala ng buhay, ginamit pa yung flicker dito para kay Okir. At si Jome bigla na dumating. Okay, si Jome naghahanap ng sino pinag-target nila. King Kong umawashing-washing, pero pipilitin dito ng barangay na makuha siya. Masastad pa nga, makakatakas ba siya? Makakatakas ba ang Sigma? Pero hinahabol pa rin nila. Okay, kulang na lang mag-ninja rancho. Walang lingo na para dito kay King Kong. Hindi pa rin siya mahuhuli. 3 straight turtles para sa Sonics. Pero for Smart Omega, kill, nagiging, sabihin natin, nakukuha nilang trade lagi doon. Yeah, medyo pinagsisiyan ni Luis yung hindi siya nag-follow up with the Vengeance. So hindi nila naabot yung Suyo. Pero overall, good team fight for Smart Omega. Ngayon nakakasustain na yung Fredrin with the Dreadnought Armor and of course, the Brute Force Breastplate para doon sa additional resilience. So hindi na ganun ka-effective yung crowd control versus Andorio. Kailangan nila lang sagutin yung burst damage na nanggagaling mula dito kay Super Friends. So Athena Shield, maybe yung next ni Andorio, pero hindi, binuo niya yung Tikiras. Binuo niya. Oo nga, no? Usually daw na nakikita nga natin, kanina, di ba, si Andori medyo nangangaray. But with this additional onto our Infinix game equipment nga na defense, masasabi talaga natin na ibibigay niya na lang din yung positions and the damage na magagaling nga dito kaila Jome and even Okir kahit papano may damage overtime din na epekto to eh. Pero ngayon, talking about the damages for Sonics, meron naman din sila. Pero problema nga katulad kanina, medyo nagkakagulo-gulo. Objective-wise sa kanila, 3-3 turtles yan. Pero what's happening nga ba kahit lamang sila sa gold, tila ba shaky pa rin yung nagiging start nila? Yeah, I'd say yung displacement factor na binibigay ni Luis malaking problema kasi kahit gano'ng kakalupit, kapag hindi mo na purify yan from the 1-1, madi-displace pa rin si Kelra. So kailangan niya gamitin yung Inspire para makalabas lang siya sa teamfight. Ang problema kasi ang daming pang follow-up dito ng Smart Omega. So hindi lang yung crowd control factor
mula dito sa multiple heroes ng Omega yung kailangan isipin ng Onyx, but also their positioning kasi yung Final Slash kapag lumabas yan, alam mo na kasunod yan ang dami, yung Spirit of Destruction, yung mga taunts mula kay Fredrin, tsaka yung Avatar of the Guardian. Oy, King Kong! Oy, si King Kong para na corner yata. AOG, di tama. So makaka-counter ba dito na side ng Onyx? Sasalubungin din ni Kirk with a revitalize. Andorio na, baliktad na nga. So yung play sana na nagagawin nila ay naging play pa ng Onyx against them. So Onyx ngayon, sila magsisimula for this Lord. Hindi na sila makakapag-contest. Pwede nilang i-capitalize yun. And as we've mentioned ngayon, sila Super Yoshi, hindi man lang makasilip, di man lang makalapit. And Sonics right now for Onyx Philippines. Another objective for the hands of King Kong. Kaya naman yung ginawa ni Kelra, even though wala na yung Fredrin, tamang hanap pa rin siya ng mga tao sa bush. Kumbaga sinisigurado lang nila na walang nanakaw ng Lord kasi baka biglang may isang malupit na Final Slash na lumabas kay Luis. Kasi nga, unpredictable yung Smart Omega, Oo, as you parang mentioned. sabi ni Kelra, dati nung nasa Omega ako, ganito kami. Kahit mga- wala kaming jungle, ko-contest kami. Tsaka kanina nakita natin, Sandorio, wala nga retry, biglang nandun sa Lord eh. Lumaban no? Pero maganda yung play sana ng Omega kanina. Alam mo yung mga gusto nilang gawin Kaso hindi na naselyo. So mabilis lang yata na madedepensa na talian dito si Andorian, even Joma. At ito na nga yung Lord sa may gitna. Mabilis lang din naman nasasalubungin dito ng barangay. So mission successful. Pero successful nga ba talaga yung setup play? AOG ang counterplay nila. So it's gonna be a kill streak para dito kay Super Friends. Habang si Kyler na sa may Geddy. Super Yoshi mawala ng buhay doon. Kirk makakakuha dito ng Andorio! patay. Oh! Ay, nandito nga si Bruce kanina, mga sakat jump sa mga sibat. It's going to be a 2-for-1 habang for the Sonics, hindi yata titigil na kaangat ng mga minion wave. Nakakalamang pa rin sila into terms of numbers. Dinudge ba ni King Kong Praises Wrath? Pretty sure hindi siya tinamaan nung ultimate nung Fredrin. Ang kapal parang full damage ka. Uy, Kirk! Oh, a Big J from downtown. Sumakto yung kanyang Spear of Destruction. At yun yung mga Spear of Destruction talaga ng mga crucial. Kanina pa na-highlight talaga yan kahit ang match 1 natin. But for this instance naman, 7-6 kill score, lead onto the gold is onto the hands of Onyx. Pero kung babalikan natin for Smart Omega, tila ba nahihirapan din sila onto sustaining damage coming from Onyx Philippines. Actually, kaya nila yung sustain. Ang problema, wala kasi yung damage overtime nila, which is yung Arlot. Dahil kanina pa binibigyan. Nauunang matatanggal Oo, ni Brusco at ni Super Prince. Again, kailangan nilang hanapan ng sagot. Itong combo na ginagawa ng Onyx Philippines. Kasi even though meron silang Andoryu na pwedeng humarap, na kayang tangkihin yung damage output Sakto. nila King Kong at ni Kelra, ang problema kasi, yung pagsusustain ni Andoryu, kailangan may kapalit na damage yan. Hindi kasi pwedeng take lang ng take, kumbaga. Oo, give and take. Kailangan nila mag-give back ng damage. Nakita naman natin onto the damage taken, top onto the chart si Andoryu, pati na rin si Super Yoshi. And right onto this instant naman, si Super Brusco? Yoshi nagtatago. Brusco may abutang konti. Oy, Sasalubungin si Kirk, hindi aabot doon. Yung kanyang unbreakable. So ito na yung magmamatter na sinasabi natin positioning. Had it been na sumakto doon sa range ng unbreakable ni Super Oo. Yoshi, baka nagkataon Kaya nga na nagkaroon ng play dito yung Smart Omega. Grabe yung lakad nila, ang bilis Alam mo kanina pa inaabangan ng Omega na mali yung tatalo na ng title strike. Yung lakad ni Okir at ni Luis, dire-diretso siya papunta na sa Gat at Kacha. Yun nga lang ang problema, hindi sapat yung kanilang distansya na na-cover against Onyx Philippines. Pero may chances sila dito sa next upcoming team fight, which is yung Lord fight. Yung mga bush na kailangan i-check, dapat nilang i-check kasi yung panggagalingan talaga ni Brusco sobrang importante. Pero may advantage sila ngayon na meron silang Moskov, meron silang Spirit of Destruction. Pwede nilang laruin yung long lane habang nag-aharap ng pwesto rito yung Smart Omega. Yeah, and kaka-check lang natin, may Wind of Nature na rin by the way dito si Jom. So mas sabihin natin pwede siyang bumaba. Nakatago na si Luis. Pwede na rin Atapang siyang atao. magtago-tago. Pero ngayon, speak of tago, hindi yata mauna ngayon si Luis na magpakita. Instead, nakatago Onyx siya. ang una ngayon na magpapakita sa Lord Pit. Kakaibang juggling ginagawa, mere-reset muna yung ating Lord. So kailangan kasi ma-reveal kung saan nakapwesto yung mga players, pero actually sa positioning nila nakita na rin Kita na. na si Joma ay nandun sa may middle lane. So Spear of Destruction ay baka panglikuran na gagawin dito na Smart Omega. So nakaabang ngayon sila King Kong and the rest of Onyx. Okay, medyo i-adjust sa Smart Omega sequencing nila. Let's go! Kaso alam, paano mag-a-adjust kung ikaw na yung dinadive? At nag-AOG out na nga si Super Yoshi. So -1 na ngayon in Walang terms final of slash. Naku. ultimate, pero wala din ng mga Frigid Glacier dito si Super Friends. So medyo mahaba ang paghawak. Walang final slash On Wala the na Discord, wala ding final slash, wala ding revitalize, at ayun na nga, ginamit na rin Crimson Beacon. So para tayo nagka-countdown, or meron tayong drop list kung sino ba talaga ang magagamit dito ng mga spells, ng mga skills. So ngayon yung Lord natin masesecure na ng Onyx Philippines.
ang daming mga Nexus doon. Ultis missing, nag-miss out big time doon, even for Smart Omega. But still for Onyx Philippines, ang naging W talaga doon is nag-focus at makukuha pa rin nila yung Lord. And all in all, Ultra Infinity in-game equipment, mapapansin talaga natin yung vast difference din kahit sa head-to-head nila. Ganda ng pwesto na kinakover dito ng Onyx Philippines. Alam nila naman nawala yung Arlot. Pina-force out nila yung reaction mula sa Smart Omega and pinapunish nila yung Gatot Kacha, yung mga humarap. And dito mo ma-appreciate yung value ng CC dito sa draft. He's the only hero that is capable of zoning out the other members of Smart Omega na hindi kailangan tumulong ni King Kong. Kaya naman medyo slow yung take ng Lord fight na yun for Onyx Philippines and pabor para sa kanila yun. Yeah, at ngayon, sa pagmarcha nga nila, ay abante ng konti. Smart Takal ng Omega cooldown on yan, to the defense. By the way, Medyo nagamit yung maobliga. nagamit yung final slash dito ni Luis. So, another checklist na naman ito para sa Onyx Philippines at nandito na silang 5 sa 5, opensa at depensa. Okay, Lord, sa may top lane makakasira yan ng Torre. For Omega ngayon, go! makakounter ba nila yung play na ginawa sa kanila ng Onyx? O Kirby, bigla na lang nawala si Super Yoshi din. Unti-unting aaray, pero makakapag-AOG out habang si Jom nag-free hit lang sa kanyang Moskov. So, madedepensahan pa rin dito na barangay. Yung Jom! kanilang base, wala na dito Pride of Ice, si Super Friends. At siya na nga ang target nila. Nako, shutdown na para dito kay Jom. At nakagalit na nga bigla yung barangay. Double kill. Kanina nakamenyak siya. Pero laban na ito ni Kena. At even ni Jom. At nasaktuhan pa na pinasok dito ni King Kong. Hindi daw sila pabayag na hindi sila lalaban. Ito daw yung Super Fam. Ito yung Super Fam na pwedeng bumigo dito sa barangay. Onyx Philippines, game number 2. At magkakaroon nga tayo ng secured game on number 3 with Onyx Philippines taking game on number 2. Kailangan ko ng replay. I'm pretty